konti lang mga takbo ng makina, Kapitan. Bakit hindi niyo bilisan? Kapag bumilis pa tayo, baka maisasada tayo sa palayang iyon. Iyak ko may paraan na kung may ayos na resultato na makapaglakbay na mahusay ang mga bot sa Bukarte. Meron, ngunit hindi papayag ang mga taong bayan. Ang sama ng ilog ay nasa pook mga ginoo. Ngunit walang mahusay na loob sa bayang ito, Padre Camora. Siya nga naman, Padre, wala na ba kayo bang alam paraang nalalaman? Ang lunas dyan ay napakadali. Ang lunas dyan ay napakadali, ba't walang magugugol? Ang tunay na di ko malaman kung bakit di naisip niyo naman. Kailangan gumawa ng hukay sa bunganga ng ilog na magdaraanan sa Maynila. Gumawa ng bagong ilog upang mawala ang putik at burak sa ilog Pasig. Ngunit saan kukuha ng mga manggagawa? Walang magugugol, Don Custodio, pagkat mga bilanggo ang gagawa dito. Wala tayong mga sapat na bilanggo. Kung kayo piliting gumawa mga mamayan, bata't matatanda, huwag kayong magtaka sa ganyang paraan lamang ginagawa ang malaking balakuhan ng salapi. Nariyan piramidi sa Ehipto, ang lawang Muweris at ang Koliseo ng Roma. Mga mamamayan ang gumagawa roon sa ilalim ng latiko. Ngunit kaguluhan lamang ang ibubunga niyan. Kaguluhan. Naging magsigba ang mga Ehipto. Ang Hudyo laban kay dito. Tao pala kayo. Akala ko'y lubos nga alam ang kasaysayan dito sa daigdig. Ngunit ang bayang ito'y makilang nang naging magsik. Malayong malayo na ang panahon ngayon, Padre Salvi. Ang bayay di na maghihimagsik ngayon, kahit taasan ng buwis at alipinin. Hindi ba't sinabi ninyo sa akin na ang ospital na itinatayo sa Los Baños ay sa pamamagitan ng pagpilit sa mga mamayan sa ilalim ng latigo? Ngayon sagutin ninyo, ako, naghimagsik ba ang bayan? Ngunit naging magsik na sila noon, maaaring mangyari muli iyon. Pinaniniwalaan ba ninyo yan? Bakit pa narito kayo mga praile? Kung ang bayan maghihimagsik, diyan na nga kayo. Ano? Pilitin at daanin sa dasa mga tao? Ba, anong nalalaman ng isang mag-aalas lamang sa gawain pandagat? Sabi ko sa Benzyme, walang kahit na mabuti ang mag-aalas na iyan. Akademyang Wikang Kastila, hindi yan may isa sa katuparan. Isa sa katuparan ko, nalaguluhan ko ng dalawang kabayo sa Padre Garcia at nangako siya magpapakita kay Kapitan General. Yung sa bagay, hindi naman masama ang panukalang yan. Sa panahon namin ay Latin ang pinag-aaralan. Ngayon, pinag-aaralan ng Latin ngunit walang libro. May libro nga, hindi naman pinag-aaralan. Kastila, ngunit hindi niya tinuturo. Siya nga pala, mababa ba si Padre Clementino sa inyo ni Paulina? Wala siyang tulog. Nagbibigay pa nga siya ng mga payo tungkol sa pag-aasawa. Tanging ang hadlang lamang ang si Doña Victorina. Pumapayag na nga lamang ako at baka sa takot mawala ng katipan. Ang totoo, nagtatawag sa pag-divorce sa bahay ng ako. Muna sana umiit na nagagalit. Hindi sa ganit. So, kung napakayan ng mga tagabahan, hindi na sila bumibili ng anak. Hindi ko nagbibilan ng mga bagay na hindi namin kailangan. Ano magalit pinata? Hindi ka na. Inom na lang tayo ng serbesa. Maraming salamat kung hindi ka doon. Ganun ba? Bakit kumukulan tugo mo sa kanya isa dahil? Ewan ko ba Silok? Unang tingin ko na sa kanya iba na nararamdaman. Pero dapat mag-ingat tayo. Kaibigan siya ng Kapitan General. Talaga? Dinadala ba yung sa Kapitan Chamo? Oo. Ulit ka lang si Kapitan Chamo kung hindi niya sa kanya pagdating. Napapabalitaan na isa rin siya kaabo sa yaman. Napakaraming masasaya at malulungkot na alamat ang ilog na ito. Nariyan ang malapad na bato na pinagpupugaran na daw ng mga Ingkano at pinagpugaran na din ng mga Kalisan. May alamat din tungkol kay Doña Jeronima. May dalawang magkasintahan sa Espanya, ang lalaki isang arsobispo, ang babae naman ay nagbabalat kayo. Narito at nais ng pilitin ng arsobispo na pakasalan siya. Ngunit ibang naisip ng arsobispo, itinira niya ito sa Yungib, malapit sa Ilog Pasig. Teka, huwag niyo nga kalimutang pinakamaganda at totoo sa lahat. Ito ang milagro ni San Nicolas. Si San Nicolas ang nagligtas sa Inchek sa pagkamatay sa mga buhayang naging bato. Ito ang milagro na nasabing santo. Napakaganda ang anyo, isang takot na inchik at tubig sa ilog at mga bato.
Pero, Kapitan, may tanong nga pala ako. Saan nga ba namatay ang lalaking nagngangalang Guevara, Navarra o Ibarra? Siya si Crisostomo Ibarra. Ayon sa mga tumutungis sa kanya, nang maabutan na siya, tumalon siya sa bangka. At nang ipunta ang kanyang ugay, pinaunanan siya ng bala. Hindi na tumuta ang kanyang ulo at nagkulay tubo ang ilog. At hindi na nakita ang kanyang bangkay, kasama na rin ang kanyang ama. Hindi pa siya isang filibustero, ibig sabihin napaka-mura lang ang kanyang pagkaligid. Ninang Simon, bakit ka namumutla? Huwag mo sabihin na ang isang dalubasang malalakbay ay malulula sa isang ilupasi. Hindi ako nalulula. Siya nga pala, Kapitan. Ikwento niyo pa nga ang iba tungkol kay Crisostomo Ibarra. Si Ibarra ay laki sa ginhawa, matalino at kaya't nakapag-aral sa Europa. Sa kanyang pagbabalik, nalaman niya ang kahindik-hindik na nangyari sa kanyang ama. At ang kanyang kapitan na si Maria Clara ay hindi pumayag na magpakasal kay Henares. Mas pinili niya na maging monha at manatili sa kumbento. Kahit sa pagtutol ni Padre Damaso, walang nagawa ang padre, matatag ang paninindigan ni Maria Clara. Ginawa nga ako ni Maria Clara. Bibihira na lang babaeng ganyan. Nasaan na nga ba siya ngayon? Si Maria Clara ay nasa kumbento na. Hindi ako makakapayag. Kung aalis ka na lang lamang, ay babalik na lamang ako sa gubat. Patawad, Ingkong, pero ito lang ang paraan para matubos ko si Ama. Ganyan na lamang pagka-importante ang agos sa iyo ni Basilio. At ikailangan mo isang lang yung sarili kay Hermana Penchang. Opo, Ingkong. Biniyag na nga si Tales at ngayon ikay magpapaalitin sa halagang 250 piso. Huwag kayong mag-alala, Ingkong. Ginagawa ko ito para kay Ama. Ano itong naririnig ko? May paparating. Ginoong Simon? Imposible. Siya ang tumulong sa paglilibing kay ina at sa pagsunog sa isa pang lalaki. Sino sa dalawang ito ang namatay o ang nabuhay? Nagbubuhay Simon? Ibarra? Ginoo, Huwag kang lumapit kung ayaw mamatay. nagkita na po tayo dati. 13 taon na po ang nakararaan. Sino ka sa palagay mo? Ikaw ang taong inaakalang patay na. Basilio. Kaya naghahak na isang lihim na ikasisira ko. At ang dapat lang dyan, kamatayan. Pero ligtas po ang inyong lihim. Marahil di ko pagsisihan na ikay di ko patayin. Kaya ko rin ay dapat na ipagtuos sa lipunan. Ikaw at ako ay uhaw sa katarungan. Kaya dapat tayo magtulungan, Basilio. Karangalan kong matulungan ka, ngunit ayoko makialam sa politika. Naniniwala akong katarungan ang mga nanaig para sa bayan. Mali ka. Makakamit lang ang kalayaan sa pamamagitan ng lakas. Kung gayon, magkaiba pala tayo ng paniniwala, Ginoo. Pero ginagalang ko ang iyong desisyon. Kung magbago man ang iyong isip, bukas pa rin ang aking tahanan. Huwag na po kayong malungkot. Babalik naman po ako eh. Ay, Diyos ko. Eh, kaya nga pala ang dating may-ari nito, baka mahawa ako. O siya, Ingkong, aalis na po ako. Hala, napipilastan ng selo. Tuloy po kayo, Ginoong Simon. Maraming salamat. Upo po kayo, Ginoong Simon. Salamat. Tingin niya ba? Sapat na
ng revolver na yun laban sa mga tulisan? Hindi ko po alam, pero marami silang mga baril na malayo na ang narating. Mga brilyante? Yung mga brilyante, mahirap pantayan. Teka lang kami isang talas. May ano ko ba sa akin? Lagi na sumunod. Eh, nasaan po yung mga agnos na binigay ni Basilio kay Willie? Ngunit napaka-importante nito para kay Willie na galing pa kay Maria Clara. Kay Maria Clara? Pero paano ito napunta kay Basilio? Ibinigay ito ni Maria Clara sa Kitomi na nagpagamot kay Basilio. Gusto ko, bilhin mo to ng 500 piso. 500? Ngunit kailangan mo na itong malaman ni Willie. Ganun ba? Kayo ang bahala. Sige na po, Hermana Pecha. Pumayag na po kayo tubusin ko si Uli. Hindi mo ba sapat ang ginawa niya pagpapaalila sa'yo? Eh kung gano'n ang nangyari, hindi ko na rin sana siya pinautang. Hindi rin pala tutubo ang aking salapi. Huwag na po kayong tumutol, Hermana Pecha. Handa akong magbayad. O sige, payag ako. Halika rin, Uli. Paalam na po. Salamat, Basilio. Makita lang kitang masaya, masaya na rin ako. Pero hindi ko pa alam kung saan kami titira ngayon eh. Teka, bakit ka napangiti? Halika, may papakita ako sa'yo. Basilio, hindi ko talaga maisip kung paano kita mapasasalamatan. Ingkong! Salamat, Basilio. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kaya wala kang dapat alalahanin. Salamat. Hoy, Placido. Nakapag-aliw ka ba ng mabuti ng bakasyon? Ewan, ikaw? Masayang masaya. Madami ako nakita mga magaganda babae. Teka, ano nga pala nangyari nakarang araw? Ginoo! Bakit ba hinahangad ni Turo wikang Kastila? Pagdating na panahon at buwan kinauban, baka sabihin nyo hindi ako nagbulaan sa inyo. Hindi ito pansaling kagustuhan. Ako'y napag-utusan lamang. Hindi mo masasabing ako'y nakatulong sa kapwa, pero bawat isang puting buhok ay nagsisilbing tinik ng aking kakulangan. Paalam. Hanga ako sa kanya, pero siya mismo ang gumagawa ng sarili ng libing niya. Makinig kayo. Yung 1,000 utang mo, gagawin ko na lang 7,000. Kung papayag kang itago dito, yung ilang ka ng mga baril na darating mismo ngayong gabi, wala ka. O sige, ako payag. O Makaraig, kumusta na ang nilalakad natin? Sumang-ayon na ang lupon sa panukala at binati na rin ng mga nag-aaral dahil sa pagkauha ng kanilang panunungan. Kung gayon, tagumpay na tayo. Hindi pa ganap, Exxon. At tsaka, kaya lang naman tayo makakasama sa pamamahalan ng akademya dahil tayo ang naniningil ng kabuloy. Ibibigay natin ito sa magiging ingat yaman na pipiliin ng korporasyon at bibigyan tayo ng katibayan na pagkakatanggap. Ang nakakatawa pa, pinayuhan ako ni Padre Lili na magdiwa ng isang piging. Higing na lasod, yan ang nararapat natin gawin. Akala ko pa naman nagtagumpay tayo. Hindi nakakala ko. Kailangan ko pang tapusin ito. Kamusta ang may sakit, Basilio? Ginulat niyo naman ako, Ginoong Simon. Masama ang kanyang kalagayan at maaari siya mamatay anumang oras. Dahil kumalat ang lason sa buong katawan niya. Unti-unting nalalason katulad ng Pilipinas. Ha? Ha, Basilio? Makinig ka mabuti.
Sa isang hudyat, magsisimula ang isang hibagsikan. Noon pa man ay ayaw kong sumali. Mamili ka, Basilio. Kamatayan o kinabukasan. Nakatitiyak ba kayo ng tagumpay? Hawak ko ang pamahalaan, Basilio. Nasa aking mga kamay ang Kapitan General. Pero anong gagawin ko? Dahil hindi ako malayo sa gitna ng labanan, gusto kong puntahan mo ang kumbento ng Santa Clara. Kunin mo ang isang importanteng babae na tayo lang ang nakakalam. Si Maria Clara? Oo, siya ang dahilan kaya ako nagbalik at nagiganti at himagsikan lang makakabukas sa kumbento. Patawad pero patay na si Maria Clara. Ano? Sinungaling ka, buhay pa siya. Duwag ka lang, Basilio. Totoo ito. Siya'y nagkasakit at hindi niya nakayanan. Patay na siya. Kaawa-awang lalaki. Pumayag ka na huli. Walang gagawing masama si Padre Camora pag andun ako. Di tayo nakatitiyak. Hindi siya nakontento nung nagpasalamat ako nung pinagtanggol niya si Ingkong. Maniwala ka sa akin. Pababayaan mo na lang bang mabulok si Basilio sa kulungan? Sige na, pumunta na tayo sa kumbento. Kung ayaw mo pumasok, umalis na lang tayo. Hindi na si Isagani ang pakakasalan ko. Magkaiba kami ng mga pangarap. Ang tumira sa nayon, hindi yun ang pangarap ko. Ang pangarap ko ay makatira sa syudad at maglakbay. Juanito, ikaw na ang pakakasalan ko, Juanito. Talaga? Salamat. Sigurado matutuwa ang ama. Pupunta si Simon at ang Kapitan General. Basilio ka mo? Palayain niyo po siya. Nararapat lamang sa katulad niya ang ganoon. Ngunit wala kasalanan ng Wala nang pero-pero. Ipapatay ang taong iyon. Kung gayon, bibitiw ako sa kanyang tungkulin at babalik ng Europa. Oh, Basilio. Pinarusahan ako ng Diyos. Panahon na para sumama ako sa inyo. Basilio, nasa panig mo ang katarungan dahil kasama mo ako. Leon na ako ng marami dahil sa panlalabig ko nitong huli. At ngayon, Halika, tingnan mo to. isang lampara, ano? Tingnan mo ang loob nito. Meron itong nitroglycerina. May magaganap na isang pyesa at sa ganap na ikasyon ng gabi ay titiyak na puputok ang lampara. Dahil hihilahin ng mitya, ang pagputok ay isang hudyat. Maririnig ng mga tulisan na pinamumunuan ni Clara sa Santa Mesa. Dalhin nyo ang sasalin sa tindahang Quiroga. At kung ayaw ay patayin, Pilipino man o Kastila, at sa ganap na ikalis ng gabi, ay hihintayin nyo ako sa San Sebastian. Ito ang regalo ko para sa bagong kasal. Napakagaling. Pero yung kinalulungkot ko, kailangan ko na lumisan. Paalam. Hindi ko pala naitanong kay Ginoong Simon kung nasaan ito. Teka nga, sina Juanito at Paulita yun ah. Sila ay kinasal? Ano nangyari kay Isagani? Dito ang kasal sa bahay ni Kapitan Tiago? Huwag kang pumasok. Ano nangyari dito? Wala po, Ginoong Simon. Sa eskolta, dali. Paano masaksakan na aking pagkabigo? Kailangan na nating umalis sa Sagani. Bakit? Hindi mo ako lubos na maintindihan. Nakikita mo bang lamparang yon? Sasabog yan, kaya kailangan na nating umalis sa Sagani. Padre Salve, ito ang Ibarra. Sino siya?
Padre, hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Walang anuman, pero ano nga ba ang nangyari sa inyo? Isang kasalanan. Tiyak na ang aking kamatayan sapagkat uminom ako ng lason. May pagtatapat ako sa inyo, Padre. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Diyos ko! Padre, sana mapatawad ako ng Panginoon. Mapapatawad po marahil eh. Hindi lang nila gusto ng inyong pamamaraan. Bakit? Ako lang ang nagdurusa. Huwag mo siyang paghinilakitan. Padre, gusto ko sana mangumpisal. Kawaan sana ang inyong kaluluwa. Kung kailangan ko ng sino man na mabuti ay sana iluwa ng karagatan. Subalit kung nasa masamang paraan ay sana na may manatili ka na lang sa iyong libingan.